So, sa hindi po pag-abala, sapagkat ang ipinunta natin dito ay ang salita ng Panginoon, tayong lahat ay muling magsitayo. And after that, mag-pray tayo ng maikling panalangin. Sa Ephesians chapter 3, babasahin ko na lang muna ang verse 11 hanggang verse 12. Sabi sa verse 11, according to the eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So that's verse 12. So tayo manalangin saglit, mga kapatid. Hallelujah. Ama naming Diyos, na banal at dakila at makapangyarihang nagtakda sa lahat ng bagay at nagpanukala ng lahat ng bagay. Muli kaming nagpapasakop sa iyo at nagpapasailalim po, O Diyos, sa iyong mga salita. At umaasa na Ikaw muli ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ang magsasalita, Ikaw ang mangungusap sa kaibuturan ng aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpuno sa lahat ng aming mga kakulangan at patuloy na umagapay sa amin, magbigay ng kalakasan sa amin habang kami ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maabot namin ang nais mong ipaabot sa amin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo hinihiling sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Tayong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, ang pinaka main context natin ay from verse 1 at gusto kong basahin ito habang kayo ay nakaupo na. Kung sisimulan natin sa verse 1, sa mga e-sword ninyo or even sa Biblia na nakalibro, meron niyang title na The Mystery of the Gospel Revealed. Ang hiwaga ng Ebanghelyo na nahayag. Sa verse 1, sabi dito, for this cause I fall, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hintil. So ito pa lang, verse 1 ay umagaw na kaagad ng pansin sa akin, mga kapatid, na si Pablo ay nabilanggo. Literal na si Pablo ay naging bilanggo. At mababasa natin yan na siya ay dinala sa iba't ibang mga lugar hanggang sa siya ay nasintensyahan sa Roma at siya'y pinugutan ng ulo. The way they executed Paul, mga kapatid, Paul beheaded. Pinugutan siya ng ulo. Pero in spiritual, ina-apply ni Pablo yung kanyang pagkabilanggo na kaya siya nabilanggo dahil alipin siya o prisoner siya ng ating Panginoon. At ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo, ang dahilan ng kanyang paghihirap ay ang pagsunod sa ating Panginoon alang-alang sa inyo. Alang-alang sa atin. Si Pablo na marangal bilang isang Hudyo, bilang isang Pariseo, may kapangyarihan, may pinag-aralan, may kaya, mula sa isang pamilya na nire-respeto, mula sa isang angkan, estado ng buhay na kinikilala ng mga tao. Pero nagawa niyang talikuran ng lahat, mga mahal kong kapatid, hindi para sa kanyang kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Tayo kaya, di ba? Ano kaya yung magiging part ng kwento natin na nagawa nating magsakripisyo hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa iba. Kaya yung part na yan, umagaw agad sa akin ng atensyon, mga kapatid. Sa tagal ko ng pagbabasa, ngayon lang pumukaw yan sa akin na itong si Pablo, nagsakripisyo, mga kapatid. Like
the Lord Jesus Christ na nag-sacrifice para sa atin. At kung ano si Kristo, gayon si Pablo at dapat gayon din tayo. Hindi tayo dapat nabubuhay sa ating mga sarili lamang. Kaya ang ganda ng advice ni Brother Nestor. Kinumusta niya ako, kumusta yung pag-attend niyo? Sabi ko, napaganda po, Pastor. Pinagpala ang mga young people. Sabi ni Pastor Nestor, tama yan. Kinakailangan yung magsakripisyo sa mga ganitong pagtitipon. Kaya sabi ko, sige po, Pastor, Lord willing, sa December, paghahandaan namin. So another announcement. Nasa puso ko na umattend ng camp meeting sa December. Kami, walang problema kasi may sakyan kami, mga kapatid. At yung iba naman na may mga sasakyan, pwede kayong sumama. At yung mga walang sasakyan na pwedeng makisabay. So, ngayon pa lang mag-ipon na kayo kung gusto niyong makasama sa fellowship. Then verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word. Kung inyong ang narinig ang mga kapanahunan ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay para sa inyo. So merong tinatawag na dispensasyon, mga kapatid. Ito'y tinatawag na grace period na sumagana sa mga hintil. Ang biyaya ay napunta sa mga hintil at ito yung 7 kapanahunan ng iglesia. Na ang kapahayagan na ito ay ibinigay ng Panginoon kay Pablo na ang mga hintil, mamaya mababasa natin, ay mga tagapagmana. At ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi sa verse 3, how that by revelation He made known unto me the mystery. So merong hiwaga. At ang hiwagang ito, mga mahal kong kapatid, ay may kinalaman sa inyo, sa atin, sa Gentiles people. In verse 4, sabi dito, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So merong hiwaga ang ating Panginoon na ngayon ay sumusulat si Pablo na kung ating ngayong napapakinggan at nababasa ay magkaroon daw tayo ng kaunawaan kung ano ang hiwagang ito. Sabi sa verse 5, sa Tagalog nga, na ng ibang mga panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. So itong hiwagang ito na may kinalaman sa mga hintil ay nireveal ng Diyos sa mga apostoles at sa mga propeta na ang mga hintil, verse 6, ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Amen. Bahagi ng katawan ni Kristo. Bahaging tagapagmana. They are part ng ating Panginoon. At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, yun ang dapat nating ipagpasalamat, mga kapatid. Ito yung hiwaga na na-reveal kay Pablo. Na dati na ang hintil ay kalaban ng Diyos. Na dati na ang hintil, ang tingin ng Diyos ay kaaway. Aso. Di ba? Na dati ay hindi ito pinapansin ng Panginoon. Ang sentro lamang ng kanyang mata ay ang Israel. Pero doon pala sa kanyang kaisipan, mga mahal kong kapatid, sa kanyang walang hanggang layunin, sa kanyang eternal purpose. Hallelujah. Ang mga hintil pala ay merong malaking parte. Kaya yung topic natin sa gabing ito, meron akong pamagat na the stage of the eternal purpose. So take note nyo, the stage or the stages of the eternal purpose. Sabi sa verse 7, na dito'y ginawa kong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan.
Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip ng mga kayamanan ni Kristo. So dito sa bahaging ito, gusto ko na sana ito rin yung itapik ko, mga mahal kong kapatid. Another topic na gusto ko sanang bumuo ng topic na the unsearchable riches of Christ. Na para bang iniisip ko na connected pa ito sa mga pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Nababanggit natin yung kayamanan, yung pagiging mayaman. Pero kung meron mang pinakamagandang kayamanan, hallelujah, pinakadakilang kayamanan na pwedeng taglayin at matanggap ng isang tao, ng isang mananampalataya ay ang kayamanan na naroon kay Kristo. Kayamanan na hindi kayang tuklasin ng tao, mga mahal kong kapatid. Sa ibang salin, they cannot track it. Yung unsearchable riches ng Panginoon, hindi kayang matagpuan ng tao. Kaya napakapalad ng mga tao, ng mga mananampalataya, na ang matatanggap nila, ang masusumpungan nila ay ang mga di malirip na kayamanan ni Kristo. Kaya nga nilalagay ng Panginoon sa aking puso, ang matanggap nyo si Kristo, yan ang totoong yaman. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Pag natanggap nyo si Kristo, nasumpungan niyo ang Panginoon, lahat ng kailangan niyo nasa Kanya na. Kung ang sanglibutan ay merong 1,000,000 doktor, ng 1,000,000 doktor na ito ay makakatulong para pagalingin ng isang tao na kinakailangan mong bayaran ng salapi, ng halaga. Pero kapag si Kristo ang natanggap mo at nasumpungan mo, walang silbi ang 1,000,000 na yun na doktor kumpara sa ating Panginoon. Yung 1,000,000 na doktor nag-aral, nalubhasa, may kakayahang magpagaling, oo. Pero hindi nila kayang pantayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. So, ipinapangaral daw ngayon ni Pablo sa atin ng mga hintil ang mga di malirip ng mga kayamanan ni Kristo. So ito, napaganda sana, kaya lang hindi yan yung topic natin. Verse 9, at may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. So ito daw ay inilihim ng Diyos nung unang mga panahon, mga mahal kong kapatid. Mula sa panahon ni Adan, hanggang sa dumating ngayon sa panahon ni Pablo, na doon lamang ito inireveal ng Panginoon. In verse 10, sabi na dito sa verse 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. So ibig sabihin, makikita ang kapuspusan ng karunungan ng Panginoon, ang lahat ng kanyang layunin, lahat ng kanyang pasya sa inyo, mga mahal kong kapatid. Ang mga anghel sa sangkalangitan, ang mga pamunuan, sabi dito sa Biblia, ang mga anghel, kahit man ang mga demonyo na nasa mga kahanginan, isang araw makikita kung ano meron sa mga anak ng Diyos. Walang kamalay-malay si Satanas, walang kamalay-malay ang mga demonyo kung ano ang magiging kalagayan ng mga anak ng Diyos. Ito ang hindi niya alam. Nang lalangin ng tao, nagselos agad si Satanas, mga mahal kong kapatid, pero walang kamalay-malay si Satanas kung magiging ano kayo. Bagamat meron siyang clue kahit papaano, pero kung magiging ano kayo, yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoong Diyos na ilinayon sa atin, isang araw ito ay may papakilala, ay mapapakita, mga mahal kong kapatid. In verse 11, according to the eternal purpose, which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ayon sa panukalang walang hanggan, na ipinanukala
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nasa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Verse 12, Sir Marian. So sabi diyan, nasa Kanya ay mayroon tayong lakas ng loob. Meron ba, mga mahal kong kapatid? Do we have confidence na pumasok sa presensya ng ating Panginoon, na umasa sa pag-agaw na magaganap sa mga huling araw na ito, na sampalatayanan, na panghawakan na isa ka sa nobya ni Kristo? Do you have that confidence? Kapag tiningnan mo ang iyong sarili sa ngayon, ano ang estado mo, ano ang kalagayan mo, anong kondisyon mo, ano ang mga nagagawa mo at magagawa mo pa. Kapag tumingin ka sa salamin ng salita ng Diyos, may masasabi mo ba, isa ako sa nobya ni Kristo? Kapag nakita mo ang kalagayan mo na hindi mo pa naabot ang kasakdalan, at ang makikita mo ay mga pagkakamali, mga pagkukulang, mga pagkakasala, meron ka bang confidence na sabihin, Lord, isa ako sa nobya mo. Isa ako sa sasalubong sa pag-agaw. Do you have that confidence, mga mahal kong kapatid? Kaya lang ang tanong, saan ba nakasalig ang ating kumpiyansa? Saan? Ay napakalinaw, sa Kanya. Dapat sa Kanya. Hallelujah. Kung dadalhin natin yan sa JNV, gusto kong i-JNV ang verse 11 at verse 12, Sir Marian. Kasi dyan tayo pupunto. At mamaya magbabasa tayo ng mga quotes ng prophet. At titingnan natin yung 3 stages ng eternal purpose. So, introduction pa lang tayo, mga kapatid. At mamaya sa pagbabasa ng quote, wag nawa kayong mapagod dahil marami-rami tayong babasahin. I-JNB natin, Sir Marian. Yeah. Sabi diyan, verse 11, God did this according to His eternal purpose, which He achieved. Ang ganda. Which He achieved through Christ Jesus our Lord. Meron daw pong walang hanggang layunin ang Diyos Ama, mga mahal kong kapatid. At ang tanong, ano yung eternal purpose na ito? Ano ang eternal na purpose ng Diyos? Na dati nag-iisa siya, the Elohim, the self-existing one, wala siyang kasama. Sa eternidad, sa eternity, sa eternal, isang spirito na saklaw ang kawalan. Ang eternidad, mga mahal kong kapatid. At hindi natin alam gaano katagal na nabuhay ang walang hanggang spirito na nag-iisa. Hindi natin alam. At pwede nating tanungin ang Diyos sa panahong darating, Panginoong Diyos, bago mo nilikha ang tao, gaano katagal ang iyong pangungulila, ang iyong pag-iisa? Si Elohim, the Father of the lights, Father of the spirits, inihayag niya kanyang sarili sa katauhan at persona ng ating Panginoong Jesucristo. Nilikha ang universe, nilikha ang mga angelic beings, kasama ng mga naging demons, kasama na si Lucifer, na hindi na kontento sa kanyang kalagayan. Isa siya sa inilagay ng Diyos sa kalangitan para maging kasama ng Diyos, pero hindi niya pinili na maging kasama at kaalyado ang Diyos. Ang mga demonyong ito nilikha para sumamba sa Diyos, na yung pangungulila niya sa kanyang kaisipan, napakaraming plano at layunin na naroon at pinasimulan niya itong i-express. Bago ang tao, ang mga anghel ay lumitaw, mga mahal kong kapatid. At tatawa ang Diyos. I do believe God rejoice. Nang makasama niya ang mga anghel, even Lucifer, God rejoiced. Pero dumating ang araw na ipinakita para maging halimbawa sa mga tao na may mga taong hindi makukontentong ang makasama nila yung Diyos sa kanilang buhay.
At nakakalungkot kung pipiliin mong humiwalay sa Kanya. Ang Diyos na nag-iisa, na naglayo, na may makasama, tapos may mga taong ang pipiliin ay mahiwalay sa Kanya. Anong paraan ng ating pamumuhay, mga mahal kong kapatid? Diba? Pwede nating salaminin yan. Nilikha tayo ng Diyos para makasama niya, hindi para mahiwalay sa Kanya. Nilikha niya tayo para makasama siya, hindi para lumayo sa Kanya. To begin with, galing lang kayo sa Kanya. Galing tayo sa Kanya. Tayo ay Kanyang obra, ang ating buhay galing sa Kanya. At si Satanas na tuso, na madaya, ay pilit na kinukurap ang kaisipan ng mga tao. Kaya naman ang mga tao naging abala sa lahat ng mga bagay ng mundo. Na dapat sana meron silang kasiyahan na makasama lagi ang Diyos sa kanilang buhay. Mas pinili ng mga tao na makasama ang sanglibutan. Kaya sana masaya tayo ng Diyos ang kasama natin, mga mahal kong kapatid. Di ba? So ano ang eternal na layunin ng Diyos? Ang Diyos Ama ay merong eternal na layunin. Pero ang eternal na layunin na yon ay na-achieve niya, na isakatuparan niya. Nangyari, mga mahal kong kapatid, naging posible, naging realidad at naging totoo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So ano ba ang eternal na layunin ng Diyos? Sagutin natin sa pamamagitan ng mensahe, mga kapatid. Bagamat ako, kung matatandaan nyo, ipinangaral ko na to dati. At hindi ko pa nabasa ang quote ng prophet regarding dito. Nangaral ako, di ko na matandaan kung anong taon, na ang layunin ng Diyos sa creation ay para magkaroon ng pamilya. Mula sa pagiging isa, minabuti ng Diyos na magkaroon siya ng makakasama. Hindi lamang asawa, hindi lamang kaibigan, hindi lamang anak. Ang nasa kanyang kaisipan, isang pamilya. Kaya anong bumubuo sa isang tahanan? Pamilya. Kaya kapag walang anak, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Diba? Kapag walang anak, barren, may curse yan. Hindi naman natin sinasabi na hanggang ngayon ay sumpa yan, pero ang layunin ng Diyos, ng likain ng tao, be fruitful and multiply, and replenish the earth. Ang bumubuo sa isang barangay, mga pamilya, sa isang komunidad, sa isang bayan, mga kapatid, sa isang bansa, pamilya. At ito ang sinira kaagad ni Satanas sa halamunan ng Eden. Bago pa mabuo ang isang perpektong pamilya, winasak agad ng kaaway. Kaya napagbulay-bulay ko. Kaya maraming pamilyang wasak at mga kabataang pumapasok sa pagpapamilya na nahihirapan dahil hindi nila nakita kung ano ang kalooban ng Diyos at ang nararanasan nila ay ang pandaraya ng kaaway at ang kapangyarihan ng kaaway, ang kanyang impluwensya na ang mga tao ay magkaroon ng isang pamilyang wasak o sira. May mga pamilyang nagsimula sa maayos na kalagayan, along the way sa kalagitnaan o kaya sa dulo ay nasisira. Pero sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, maraming pumapasok sa pagpapamilya na sa una pa lang, sira na. The way ng lalaki, pumili ng mapapangasawa, ang babae, pipili ng mapapangasawa, doon pa lang sa pagpili, wala ng pamilyang maganda sa unahan. Sundan nyo ba? Wala nang magiging mabuting kalagayan ng pamilya, ang magiging mga anak, dahil nagpasimula na hindi maganda. Tingnan nyo si Adan at si Eva, ang Diyos mismo ang nagkasal. Ang Diyos mismo ang kanilang kasama. Pero ipinakita na isa sa trinabaho ng kaaway, mga mahal kong kapatid, sirain ang binubuo ng Diyos na pamilya. Pamilya sa lupa at pamilya ng Diyos. Kaya tingnan niyo ang panahon natin, mga mahal kong kapatid.
Bakit merong mga batang, sabihin natin, napariwara? Mga taong walang direksyon ang pamumuhay? May kinalaman ang pamilya. Ang mga tatay, ang mga nanay, ang kalalakihan, ang kababaihan. So, the eternal purpose of God, mga mahal kong kapatid, is to have a family. Pero magpapasimula yan sa pagkakaroon niya ng makakasama. So let's read the quotes, mga kapatid. Unahin natin ito, Sister Mary Ann. I-search mo ang quote, ang keyword na the eternal purpose of God. Simulan natin sa the eternal purpose of God. Simulan natin sa Ephesians 1:4. Baba mo. Yes, sige pa. Sige pa. Dahan-dahan, kasi baka di natin, yan. Simulan natin dyan. Ephesians, tapos baba mo, yan. Yan. Simulan natin dyan sa Ephesians 1, verse 4 to 5. Okay. Magbasa tayo, mga kapatid, sabi dito, according as He has chosen us in Him before the foundation of the worlds, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So, iniisip natin na ito na ang plano ng Diyos, mga mahal kong kapatid, na tayo ay maging walang dungis sa Kanyang harapan, maging mga banal, mga itinalaga sa pagkukupkop, para tumanggap ng kapangyarihan, ng authority sa Diyos. Pero sa pagpapatuloy, sabi dito, now without getting too involved in the subject of the sovereignty of God, for that would take a book in itself. So iniisip ko nga din sanang itopic yung the sovereignty of God, mga kapatid. Pero sabi ng prophet, kung pag-aaralan ng subject ng sovereignty ng Diyos, isang libro yan. Iniisip kong ipangaral yan kasi nung nakaraan sa pag-sharing namin ni Brother Alex, yung mga nangyaring, yung naganap nung mga nakaraan about sa sovereignty ng church. So nagbubulay-bulay ako about sa sovereign. Sa soberanya ng simbahan, sa soberanya ng salita, at sa soberanya ng Diyos mismo. Pero nang mabasa ko to, sabi ng prophet, pag pinag-usapan ng soberanya ng Diyos, that would take a book in itself. Let me point out here that according to these verses, Jesus Christ is choosing His own bride just the same as men choose their brides today. Jesus Christ is choosing His own bride just the same as men choose their brides today. So yan ang sabi ng propeta na may kinalaman sa mga verses. The bride today does not simply decide she is going to take a certain man for a husband. No, sir. It is the groom who decides and chooses a certain woman for his bride. So paalala yan sa mga young people natin. Ang lalaki ang pumipili ng mapapangasawa. Hindi ang babae ang pumipili ng mapapangasawa. Pag merong nanligaw sa inyo at kayo ang gustong mamili, baka tumanda kayong dalaga. Kaya mag-ingat kayo. You need to pray. Di ba? Mga young people natin. At ganun din sa mga brother, ipag-pray ninyo. Sabi dito, John 15:16, Ye have not chosen me, but I have chosen you. Amen. So si Kristo, ang ating Panginoon, ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. He first loved us. Amen. Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Siya ang pumili sa atin na una.
Sa pagpapatuloy, sabi dito, now according to the word of God, the bride was chosen before the foundation of the world. Hallelujah. Sabi dito ngayon, ayon sa salita ng Diyos, ang nobya ay pinili na bago pa itatag ang sanglibutan. Amen. Ang mga mananampalataya na kumakatawan sa nobya ni Kristo ay pinili na ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. This choosing of the bride was purpose in himself. Itong pagpili ng nobya ay ipinanukala o plinano para sa kanya. Layunin ito ng Diyos para sa ating Panginoong Jesucristo. Ephesians 1:9. And in Romans 9:11 it says that the purpose of God according to election might stand. You can't read it in any other way. The heart purpose. So tinawag din itong the heart purpose. Ang eternal palang layunin ng Diyos ay may kinalaman sa kanyang puso. May kinalaman sa kanyang nadarama. Na dati siya'y nag-iisa na walang kasama, mga mahal kong kapatid, ang Ama na in-express ang kanyang sarili sa persona ng ating Panginoon, ngayon naghahanap ng makakasama ng isang pamilya, mga mahal kong kapatid. Hindi lamang magiging reyna o magiging asawa, kundi pamilya. Sabi dito, the heart purpose, the eternal purpose of God was to take a bride of His own choosing. And that purpose was in Himself, and being eternal was decreed before the foundation of the world. Amen. Ang pagpili ng Diyos ng magiging nobya, mga mahal kong kapatid, ng kanyang makakasama sa magpawalang hanggan, ay ito ang kanyang walang hanggang layunin. Nakilan niya ginawa, mga mahal kong kapatid, bago pa itatag ang sanglibutan. Kaya kung parte ka sa nobya ni Kristo, mararanasan mo ang kanyang pag-ibig na gumagawa sa buhay mo. Amen. Hindi maaaring hindi maranasan ng isang mananampalataya na parte ng katawan ng Panginoon, na parte sa itinalaga na maging nobya ni Kristo, na hindi niya maranasan paano ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Aabutin at aabutin ka niya. Amen. Tutulungan ka niya. Kaya napakasarap na maging parte sa nobya ni Kristo. Hindi ko alam kung nararanasan niyo yan, mga mahal kong kapatid. Ang pagpiling ito ng Diyos, ang paglayo na ito ng Diyos, ay ginawa niya bago pa itatag ang sanglibutan. So ano daw yung eternal na layunin ng Diyos, mga mahal kong kapatid? Ang magkaroon ng nobya. Another quote, mga kapatid. I-type mo to, Sir Mary Ann. Okay, siguro di ko rin sasama itong isa. Ikukwento ko na lang sa inyo isang bahagi ng quote, mga mahal kong kapatid, na itinipo ni Brother Branham ang unang Adan sa halaman ng Eden sa ating Panginoong Jesucristo bilang last Adam. Na kung paanong sinabi ng Diyos kay Adan sa halaman ng Eden, nang sila ay ikasal ng Panginoon, ang sabi doon, be fruitful and multiply. Yung topic na ito ng prophet ay mayroong pamagat na the spoken word is the original seed. Na kung saan sabi doon, kung paano ang unang Adan ay nagkaroon ng Eva, ay gayon ang last Adam. Dilit iba ang ating Panginoong Jesucristo na merong nobya. Merong nobya na naiproduce sa krus ng Kalbaryo, at merong same na salita at komisyon na ipinahayag ang Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo
Be fruitful and multiply. Anong ibig sabihin? Hindi lamang magkakaroon ng isang kasama ang Diyos, kundi magkakaroon ng pamilya. Kaya mamaya may babasahin tayo, sino-sino ang makakasama. Actually, may mga makakasama ang nobya ni Kristo sa millennium at sa bagong langit at bagong lupa. Andun yung mga mahal natin sa buhay. Even the foolish virgin, mga mahal kong kapatid, yung mga naging kaibigan natin, yung mga righteous people na naging mabuti sa atin, hindi man sila nakasama sa nobya ni Kristo, hindi man sila nakasama sa pag-agaw, pero dahil ang turing natin sa kanila at turing nila sa atin ay pamilya, nandun din sila. Amen. At inalintulad dyan ni Brother Branham na kung paanong si Adan at si Eva sa halamanan ng Eden ay inutusan na magparami. Ano meron sa pagpaparami? Pamilya. Amen. Isang oras hindi magpapahintulot, kadadako na tayo sa the stages of the eternal purpose. Ano yung una, mga kapatid? Una, it is by election. Merong 3 stages of the eternal purpose. Ang prophet ay laging nasa 3. Pag siya'y nagbaybay, mga mahal kong kapatid, at sinundan ko lang ang kanyang pattern. At meron tayong mga madadaanan dito. So, ang una, kung isusulat nyo, the first stage, election. At kung kayo ay naging aware sa pagbabasa natin, sa unang quote natin, kung ibabalik ni Sir Mary Ann, may bahagi ng sinabi doon, pakibalik nga yung unang quote natin, Sir Mary Ann, doon sa bandang baba, that the purpose of God, sige, baba mo ng, yan, sabi diyan, that the purpose of God according to election. So meron ng hint dyan na merong malaking factor ang tinatawag na pagpili, mga mahal kong kapatid. Kaya minsan iniisip ng mga tao unfair ang Diyos. Ano ang meron sa pagpili? Anong doktrina ang meron sa pagpili? Predestination. Di ba? Meron ng paunang pagpili ang Diyos. At dito natitisod ang marami. Hindi nila kayang tanganan o tanggapin ang doctrine of predestination dahil sinasabi nila, God is unfair. Pero ang Diyos ay hindi unfair, mga mahal kong kapatid. Siya ang nagpurpose ng lahat. Kaya nga sabi ng propeta, napakahirap nitong tanggapin. Sinabi niya yan. It's hard to grasp it, but you need to believe. Amen. Kung hindi nila kayang sampalatayanan na may pagpili na ginawa ang Diyos, merong nobya, merong foolish virgin, merong righteous people, at merong mga borderline believers, merong mga unbelievers, nasa kanila na yon. Pero sa atin, ang kaya lamang nating gawin, mga mahal kong kapatid, sampalatayanan at magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Paki-type itong keyword natin, Sir Mary Ann, sa unang bahagi ng stage, which is election. Now, let us go another step. Now, let us go another step. Simulan natin dyan. Medyo mahaba-haba ang bahaging ito. Pagtiisan nyong samahan ako sa pagbabasa. Mga kapatid, sabi dito, now let us go another step. But before we do, let us review our case thus far. First of all, we know most assuredly that the purpose of God stands in election. It was purpose in Himself. It was God's purpose to bring forth a people like unto Himself that would be our brides. Amen. Naintindihan niyo ba? Tagalogin ko pa. Pag tinagalog ko kasi ito mga kapatid, ubos yung oras natin. Kaya sana makuha niyo lang kahit papaano. Kaya lang mawawala yung essence pag tinagalog natin kasi ang ganda ng English. So, pagpamanin nyo, kung hindi nyo basta-basta makuha, mag-review na lang kayo, pakinggan nyo ulit,
Magbasa kayo ng spoken word, dalhin nyo sa Tagalog, patulong kayo sa mga anak ninyo. Okay ba yon? Hindi lang tayo makikinig dito, kinakailangan pag-uwi. Asan ba yon? Ano bang aklat yung binasa natin? At basahin nyo sa Tagalog, mga kapatid. Kung talagang mahalaga sa inyo yung ating pinag-aaralan at pinagsasaluhan ngayong gabi. So ayoko na po kasi magkaroon ng part 2. Gusto ko matapos natin ito. So sa pagpapatuloy, sabi ng prophet, she was chosen before the foundation of the world in Him. She was foreknown and beloved before she was ever brought forth during the ages upon the earth. She was redeemed by His blood and can never come into condemnation. Amen. Hallelujah. What an assurance na kapag parte ka ng nobya ni Kristo, pinili ka, hallelujah, itinalaga bago pa itatag ang sanglibutan, hindi ka mapupunta sa condemnation. Sapagkat ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo. Binayaran ng halaga. Sa pagpapatuloy, sabi pa dito, she can never be in the judgment because sin cannot be imputed unto her. Hindi siya kakatulan. My goodness, anong klaseng tao ito? Ganito ang nobya ni Kristo, mga mahal kong kapatid. Hindi tayo ang may gusto niyan. Hindi tayo ang may layunin niyan. Ang tawag niyan, ang eternal na layunin ng Diyos. Magkaroon ng mga tao na kagaya niya. Mga taong makakasama niya. Hallelujah. Na binayaran ng kanyang dugo, na pinatawad ang kanilang kasalanan, na ang kanilang mga kasalanan ay hindi ibinibilang sa kanila. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo to, mga mahal kong kapatid. It is encouragement for us. Hindi naman to nangangahulugan para magkasala tayo ng magkasala. Pero pinapakita na ang mga kasalanan natin hindi na itatala sa aklat ng Diyos. Kapag sinabi ng kaaway, lasinggero yan, titingnan sa libro, wala. 5 yung naging asawa na yan, wala. Nasundan nyo ba, mga mahal kong kapatid? Pinura ng dugo ni Kristo ang kasalanan ng nobya ni Kristo sa lupa. Mamaya, mas maiintindihan natin. Sabi dito sa pagpapatuloy, Romans 4:8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin, but indeed she shall be with him in his throne of judgment, judging the words and even angels. Her name, each of her members, was written in a section of the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Amen. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa aklat ng kordero ng buhay bago pa itatag ang sanglibutan. Sino yung unang klase ng mga tao? Nobya ni Kristo. Ulitin ko, kung parte kayo ng nobya ni Kristo, hindi nyo maranasan ang kanyang pag-ibig. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang nobya. Mahal niya ang kanyang nobya. At araw-araw niyang ipaparanas yan sa inyo, mga mahal kong kapatid. Oo, kinakanta natin, I love Him, I love Him. Parang walang dating yung unang bahagi. Kasi yung puso natin, impluwensyado pa ng mundo. Pero yung bahagi nagsasabi, because He first loves me. Yun ang maganda. Amen. Hallelujah. So ang unang klase, first class of people, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, aklat ng kordero ng buhay. At sabi pa ng prophet, secondly, there is another class. Their names are also in the book of life, but not in the Lamb's Book of Life. Kung papansin niyo, ang pangalawang uri ng mga tao, ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Their names are also in the book of life, and they will come up in the second resurrection. Such are the foolish virgins, and the righteous,
as are spoken of in Matthew 25. In this class also are those who do not worship the beast or become involved in the Antichrist system, but die for their faiths, even though they are not in the brides, not having been born again. So pinag-uusapan natin yung born again experience dati. May mga kasama tayo dito. Pwedeng pamilya mismo ng House of God o pamilya mismo natin na hindi makakasama sa unang pangkat. Pero dahil pamilya ang binubuo ng Diyos, sa millennium andun din sila. Nasundan nyo ba? Pamilya ang binubuo ng Diyos. Marami. Kasi meron po mga paniniwala na sa millennium, nobya lang ni Kristo ang nandun. No. Ang eternal na layunin ng Diyos ay isang pamilya. Isang kaharian na binubuo ng maraming pangkat ng mga tao. Mga kapatid ko, dito sa lupa, marami tayong naging kaibigan, naging kamag-anak, naging kapamilya, nanay o tatay, marahil natin mismo na hindi pinalad na makasama sa unang pangkat. Kapag tiningnan nyo ngayon, ang tatay niyo, ang nanay niyo, kapatid niyo sa laman, ang mga kapatid natin dito sa House of God. Pag hindi pa born again, hindi lumalago, matigas ang ulo, pamilya ka. Pero kung gusto niyo bang maging part lang sa pangalawang klase ng tao? Di ba? Well, hindi tayo ang pumili. Hindi tayo ang nagpasya kung magiging ano ang section natin. It's Him, mga kapatid. Napakapalad ng mga taong nasa unang pangkat. At ang unang pangkat ng mga tao ay nobya ni Kristo. Amen. In the second class of people, sabi ng prophet, they are the foolish virgins. The righteous people, ito yung mga taong naging mabuti sa atin. Mga tatay at nanay, marahilin nyo na hindi na born again. Diba? Sabi ng prophet, having born again. Sabi dyan, not having born again. Kaya pwedeng nandito sa atin, o kaya naman mga taong nasa labas na naging mabuti, pero hindi naranasan ang born again experience. And yet, sabi din, but they will come up in the second resurrection. Kailan na yan? After the tribulation, after the battle of Armageddon, after the judgment seat of, before the judgment seat of Christ, babangon sila, then makakasama sila sa millennium ng mga nobya ni Kristo. Sabi diyan, but they will come up in the second resurrection and go into eternal life. So magkakaroon sila ng eternal na buhay. Thirdly, so wala na ang part ng thirdly dito. Ang ikatlong klase ng mga tao, ang tawag ng prophet, there are the borderline Christians, such as we saw in Israel coming out of Egypt. These had their names in the book of life. Ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay, and their works written in the books. This having failed to obey God and being void of the Spirit, though even the sign and wonders were amongst them, will have their names removed from the book of life. Among this group will be the ones like Judas. Meron bang Judas dito? Wala na. Ano bang karakter ni Judas? Ipinagpapalit si Kristo sa salapi. Dahil sa 30 pieces silver, nagawa niyang ipagkanulo si Kristo. At dito sa ikatlong pangkat ng mga tao na tinawag ng prophet, the borderline believers, ang mga taong ito ay nakasulat din ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay, pero sila yung binubura at nabubura. Na ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga gawa ay nakalista. Sabi diyan, among this group will be the ones like Judas, who do entirely void of the Spirit but are religious. Mga reliyosong mga tao pala ito. Kayo nang bahalang humatol kung sino-sino ito. Will have the manifestation in their lives, and though on the books were not the elected in Him, such also as Balaam will be in that group. Fourth and finally,
are the ones whose name have never been or will ever be written on the books. So natawag dito, mga mahal kong kapatid, by election. Sa election, na parte sa bahagi ng eternal na layunin ng Diyos, sa pagpili pa lang niya sa pasimula o sa wala pang pasimula, may pinili ng Diyos na iba't ibang pangkat ng tao. May nobya ni Kristo, may foolish virgins, may righteous people, may borderline believers, may mga unbelievers ng kanilang pangalan ay hindi nakasulat at hindi maaring maisulat kailanman sa aklat. Sabi diyan, will ever be written on the books. Such are found in Revelation 13:8 and Revelation 17:8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. The beast that thou sawest was, and is not, and shall descend, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. When they behold the beast that was and is not and yet is, Jesus said that a certain group would accept one who came in his own name. That one is the Antichrist, and that is exactly what it says of them in Revelation 13:8 and 17:8. These were ordained of God, but not unto election. And with this group is such that are as Pero, it says of him, even for this same purpose, I have raised thee up, vessels of wrath, pitted to destruction. Romans 9:17 and 22. None of this will be placed on the records of life. I'm not saying that there is no record of them. So naintindihan niyo ba, mga kapatid? May iba't ibang pangkat ng tao sa pagpili pa lamang ng Diyos sa pasimula. So pangalawa, so kung ano man ang magiging kalagayan ng nobya ni Kristo, ano man ang magiging kalagayan sa dulo o sa magpawalang hanggan dahil sa layunin ng Diyos, mga mahal kong kapatid, walang kinalaman ang tao dito. Walang kinalaman kung ano yung mga naging pagpapasya natin, pagpili natin. Ang lahat ng ito ay pagpili niya sa pasimula pa lang. Nagkaroon lamang ng manifestation, ng ekspresyon kung anong nasa kaisipan ng Diyos sa pasimula pa lamang. Pangalawang bahagi, perfection. So sa kaisipan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, nais niya na ang lahat ng bagay na kanyang palilitawin ay sakdal. God is perfect. At lahat ng bagay na nais niyang i-express, lahat ng mga bagay na nais niyang makita at maranasan ay sakdal. At bahagi sa layunin ng Diyos, isang maliit na bahagi ng kanyang layunin na ang tao ay ilagay sa lupa, madamitan ng ganitong uri ng kasuotan ng laman na tinatawag nating terrestrial, makalupang katawan, at dalhin ito sa pagsubok. Kung kaya't itong si Adan, na unang tao sa ibabaw ng lupa na nilagay ng Diyos sa halamanan ng Eden, nasubok sila. Ang tao nahulog sa pagkakasala. Ang tao nagkamali. Ang tao nagkaroon ng kamatayan. Nawala ang kasakdalan na nais ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Dahil sa kasalanan, yung perfection na nais ng Diyos na makita, mga mahal kong kapatid sa lupa, tila ba nawala? Pero ang tanong, tunay bang nawala ang kasakdalan na ito na nais ng Diyos na makita? No. Marahil sa lupa, dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakamali ng tao, hanggang sa ating panahon, tayo mismong nabubuhay sa henerasyon natin, marami tayong mga pagkukulang, maraming imperfect sa buhay natin, individual, sa pamilya man, na kung paanong winasak ito ng kaaway sa pasimula pa lamang, ay ito rin yung nakikita natin.
Pero dahil meron ng pagpili ang Diyos, mga mahal kong kapatid, at ito'y bahagi ng kanyang kaisipan, hindi papayag ang Diyos na mananatili ito sa ganyang kalagayan na tila ba wala sa kanyang kasakdalan. Kapag pinag-usapan ng perfection, mga mahal kong kapatid, trabaho po ulit ito ng Diyos sa atin. Amen. Pag pinag-usapan ng perfection nung nakaraan sa meeting, mayroong pinag-usapan na agenda, paano natin maabot ang kasakdalan? How do we achieve perfection? At sinabi ko, naglatag ako, ma-achieve natin ang kasakdalan dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kung parte ka ng nobya ni Kristo, hindi problema ang kasakdalan sa iyo. May kapangyarihang kikilos sa buhay natin. Amen. Kahit gaano pa karami yung kahinaan at taglay mo, mga pagkakamaling nagawa mo, kung parte ka ng nobya ni Kristo, hindi papayag ang Diyos sa manatili ka sa ganyang abang kalagayan. May kapangyarihan, araw-araw, oras-oras, hanggang sa ito'y lumakas na hindi na kayang pigilan ng laman ang pagbabagong ito sa buhay mo. Hindi lamang espiritu at kaluluwa binabago, kundi pati ang katawang ito na mayroong kasiraan, katawan na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan na mahina, na napapagod, nagkakasakit, natutokso. Isang araw ang katawang ito ay papalitan ng Diyos ng katawang maluwalhati. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Well, tama rin yung sinasabi at paniniwala ng iba. Kino-coach nila ang ilang mga coach ng prophet ng rapturing faith na sa atin na. Yeah. Kaya lang wala pa sa manifestation. Ang pagbabago araw-araw ay nasa atin na hindi natin mapapansin yung katawan nating may kahinaan, yung katawan natin na sabi natin na napapagod pa, nasasaktan araw-araw habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon at ang pag-agaw nating mararanasan, merong mababago. Di lang natin napapansin. Parang uod. Di ba? Parang uod. Na hindi naman talaga uod ang kanyang nature, kundi isa pala siyang butterfly na isang araw lilipad siya. Hindi niya napapansin. Kain lang siya ng kain araw-araw. Uod pa rin siya, uod pa rin. Pero hindi niya namamalayan, may kapangyarihang kumikilos sa kanya dahil sa kanyang kinakain. Kaya tayo, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod, habang ina-absorb natin at sinasampalatayanan ng salita ng Diyos, hindi natin napapansin, may nababago araw-araw. Amen. Hindi lamang yung inward man ang nababago, kundi sa katawan natin na merong kahinaan ay merong nababago, mga kapatid. Hanggang sa tuluyan itong mapalitan, hallelujah, ng maluwalhating katawan. Sa pagpapatuloy, sabi dito, sa pangalawang bahagi tayo, basa tayo ng ilang quotes, ng message. I-type mo itong keyword natin, Sir Mary Ann. The seed is coming up. The seed is coming up. So dito sa perfection, tatlo yung quote natin. Dito sa number 1, yung election, isa lang kasi mahaba. Bagamat meron pa sana. So dito sa stage number 2, simulan natin sa paragraph 144. Yeah. Sabi ni Brother Branham, I'm using this in a parable now of the bride, the masterpiece that's coming forth. As the masterpiece feel, there is a masterpiece rising. So ang topic niya dito, ang kanyang title ay The Masterpiece, na pinangaral niya noong July 5, 1964, na yung tinutukoy niya na masterpiece na nahulog ay yung unang mga iglesia. Sa unang 3 kapanahunan ng iglesia, nang magkaroon ng Roman Catholic Church, mga kapatid, nang ito'y mabuo sa Nicea Council. Sabi dito, as the masterpiece fell, there is a masterpiece rising. The masterpiece fell at Nicea, Rome at Nicea. After Nicea, Rome, she's come through a process. But she is coming right back again to the masterpiece, perfected. So ang iglesia ay nahulog, nawala, ang bautismo ng Espiritu Santo ay nawala, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost ay nawala.
Tila ba ang iglesia ay nawala sa eksena? Kailan lang ito bumalik, mga mahal kong kapatid? Pang ilang iglesia bago bumalik? Nag-rise ulit ang church ng Panginoon sa panahon ni Luther. Di ba? Ikalimang kapanahunan ng iglesia, ang Sardis. Dito lumitaw ang tinatawag na message of justification. Kaya lumitaw ang iglesia ng Panginoon muli. The masterpiece is rising. Parang binhi ito na sumibol, sabi ng prophet. Sabi dito, she's coming through a process. Pag in-imagine yung process, ang na-imagine ko agad, kagaya din ang pangaral niya sa isang binhi na itinanim, na pasalalim ng kadiliman. Kaya yung nangyari sa unang 3 iglesia, from Episo hanggang Pergamo, ang binhi ay itinanim na pasalalim ng lupa na tila ba walang buhay. Pero doon sa ilalim, meron palang buhay na kakawala. Kaya di ba sa panahon ni Luther, merong uhay, unang uhay na lumitaw. So merong prosesong nangyayari. Sabi dito, but she's coming right back again to that masterpiece perfected. Siya ngayon ay dumating at bumalik sa dati niyang kalagayan, nasakdal. Because she's a part of that word that was spoken by Him. He will have a church without spot or wrinkle. It will not be connected in a way with any kind of an organization or a denomination. The cursed thing. It is passed through those things, but it will never be there. Paragraph 145. Notice, the seed is coming up, that life is coming up, not going back. There will be no more resurrection after this. Sa tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, sa Nobya ni Cristo, sa rapture, pagkatapos ng pag-agaw, kapag ang iglesia ng Diyos ay umabot sa kanyang kasakdalan, ang kasunod niyan ay pag-agaw. Rapture, mamaya mababasa natin yan sa ikatlong quote natin. Sabi dito, the life is coming up to go to its perfection, a resurrection. So una, ipinapakita na yung mga nangamatay kay Kristo, sa pag-agaw, sila ay mabubuhay. They will resurrect. At yung mga natitira namang buhay, sa araw na yan ay sasalubong sa Panginoon, kapwa babaguhin ng kanilang katawang may kasiraan. Amen. So, ang pangalawang bahagi, mga mahal kong kapatid, ay dadalhin tayo ng Panginoon sa kasakdalan. Merong tinatawag na process. Itong pangalawang quote, Sir Mary Ann, i-type mo, dito natin makikita, yung sinasabi din ng prophet patungkol sa stage ng perfection. I-type mo, the blood, the stage of the eternal purpose. The stage or the stages of the eternal purpose. So dito natin yan makikita yung title natin mismo. The stages of the eternal purpose. The stages of the eternal purpose. Kung hindi mag-hit, itry mo yung unang yung pangmaramihan, hindi yung exact. Itry mo munang exact, pag hindi nag-hit, i-click mo yung una. Yung magkatabi. Yeah. Dapat lalabas yan. The stages of the eternal purpose. Kung hindi mo makuha, ikalawang keyword tayo. How did He redeem the world? How did He redeem the worlds? Di ko alam kung bakit hindi lumabas sa unang hit natin. Lalabas dapat yan. Baka iba na yung sinisearchan mo. How did He redeem the worlds? Exact phrase mo. Yan ay sakto.
Exact praise. One hit lang yan. Oh, kung hindi magwa-one hit, may mali ka sa pagka-type mo, Sir Mary Ann. How did He redeem the world? Worlds. Mundo. How did He redeem the worlds? Yan, lilitaw na yan. Okay. Sabi dito, 1965, sa kanyang topic na Who is this Melchizedek? Simulan natin sa paragraph 112. Yan. Sabi diyan, now we see here plainly the complete secret of our lives in journey and deaths and where we go after we die. Also, predestination is in plain view here. Now listen as we teach this closely. So, minention dito na Brother Branham, yung buhay natin, yung kamatayan, kaya nga merong resurrection, nasabi ng prophet, pag tumungo tayo sa kasagdalan, kapag inabot natin ang perfection sa nobya ni Kristo, wala nang pangalawang resurrection. Kung meron man ang pangalawang resurrection, para na sa mga may iwan sa pag-agaw. Pero sa nobya ni Kristo, meron lamang tayong isang resurrection. Kung mamamatay man tayo, bago dumating ang pag-agaw, merong tinatawag na first resurrection. At mapalad yung mga tao makakasama sa first resurrection dahil they are part ng pag-agaw, ng rapture. Bubuhayin sila at yung mga natitirang buhay ay kasamang babaguhin at sasalubong sa Panginoon sa mga alapaap. Sabi niya, ngayon nakita natin ang sekreto ng buhay natin. So meron palang tinatawag na journey, mga kapatid. Ang buhay ng tao, ipinanganak, lalaki tayo hanggang sa tayo ay mamamatay. At alam din natin na after mamatay, saan tayo pupunta? Diba? Bilang mga Kristiyano, naituro sa atin na hindi nagtatapos sa kamatayan ang buhay ng tao. At pati na daw ang predestination ay malinaw nating nakikita dito. Malinaw ba nating nakikita? Diba? Na may paunang pagpili ang Diyos. Sabi dito, now listen as we teach this closely. Paragraph 113. Dito na binanggit ng prophet. The stages of the eternal purpose He had in His secret has now been revealed. So ang stages, ang hakbang ng eternal layunin ng Diyos na ito'y isang sikreto, ngayon ay ipinahayag na sa atin. At kung babasahin niyo sa mga unang bahagi, ipinakita dyan ng propeta kung paano ang karanasan ng isang mananampalataya. Notice, there's still 3 stages to perfection. So bigla niyang inirelate ngayon ang perfection. Perfection ang kanyang ipinapahayag, pero sabi niya, ang perfection na parte ng eternal na layunin ng Diyos ay may 3 ring bahagi. Nakakaintindihan ba tayo? Ang perfection na parte ng eternal na layunin ng Diyos, kahit itong salitang perfection, itong doktrina na tinatawag na pagpapakasakdal, ay meron din 3 stages. Sabi niya, just like He redeems the world, same way He redeems His church. He redeems the people in 3 stages. Now look, first is justification. Like Luther preached, second, sanctification. Like Wesley preached, third, baptism of the Holy Ghost. So ano yung 3 yon, mga mahal kong kapatid? Ano yung tawag natin sa 3 yan? The 3 steps of grace, or the 3 stages of grace. At tinatawag din natin yan na the 3 steps of perfection. May 3 baitang o 3 hakbang patungo sa kasakdalan. Na kasakdalang ito ay parte sa walang hanggang layunin ng Diyos na mararanasan ng isang nobya ni Kristo. Sa ayaw at sa gusto natin, mga mahal kong kapatid, ang pagiging sakdal ay parte ng karanasan ng mga mananampalataya. Kung kaya't ang 3 bahagi din ng perfection ay mararanasan natin. Una, justification. So ano meron sa justification? Andan yung bautismo sa tubig. Pananampalataya.
Din ang sumunod ay pagpapakabanal, ang paglilinis, ang paglago natin. Din ang pangatlo ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Yan ay tama. At pagkatapos, rapture. Amen. So see, so related ang first resurrection sa rapture, sapagkat ang mga nangamatay kay Kristo ay ibabangon sila. At kung tayo man ay mapalad na nangatitira sa araw na yan, unang mabubuhay yung mga nangamatay, at tayong natitirang buhay ay kapwa babaguhin, papalitan ng ating katawan na may kasiraan, at sasalubong tayo sa Panginoon sa mga alapaap. Amen. Hallelujah. Paragraph 114. Now the words, how did He redeem the worlds? The first, what He did when it sinned? He washed it off in water baptism. That's right. Then He dropped His blood upon it from the cross and sanctified it and called it His own. And then what does He do? As He tore all the world out of you and renovated the whole thing by the fiery baptism of the Holy Ghost, He also will renovate the world. Hindi ko alam kung paano ito binabasa ng ilang pangkat ng mga ministro ng end-time message, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, dalawang bahagi ang pinupunto ng propeta. Pagkatapos na tayo ay padaanin sa apoy ng Espiritu ni Kristo, naaalisin ang mga worldly things sa buhay natin, ay gayon din daw niya lilinisin ang sanglibutan. Ang unang ginawa ng Diyos ay tubig sa panahon ni Noah, literal. Pangalawa, bumaba mismo ang ating Panginoon, ibinos ang kanyang dugo, literal. At ang pangatlo, inihanda ng Diyos ang lupang ito sa apoy para linisin, para ihanda sa kanyang paghahari. Hindi ko alam kung paano nabulag ang mga taong ito na hindi nila makita na mayroong pang paparating. Merong resurrection, merong rapture, merong pagbabago ng katawan, at merong paglilinis sa mundong ito na napakarumi. Sabi ng prophet, He also will renovate the worlds, and it will be burned over with fire. So capital F, iniisip naman natin kasi pag capital F, akala natin, Espiritu, yes, tumitipoy sa Espiritu. Pero ang susunugin dito, yung lupa, sa pamagitan ng apoy ng Diyos sa panahon ng Armageddon, mga kapatid, it will be burned over with fire and cleanse every germ for millions of miles high. Everything will be cleansed up. And then there is a new heaven and a new earth, just like you are a new creature in Christ Jesus. When the Holy Spirit takes a hold of you, see, there you are. The whole thing is just as plain as it can be. Everything is in three. Amen. So ano yung pangalawang bahagi ng stage, mga mahal kong kapatid sa eternal, lalayunin ng Diyos? Kasakdalan. Kung pinili ka niya, mararanasan mo ang kasakdalan. At sa kasakdalan, may tatlong bahagi. Mararanasan mong justification, mararanasan mong sanctification, mararanasan mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Last quote dito sa ikalawang bahagi. I-type mo, Sir Mary Ann, the blood of Jesus Christ perfect us. Or, the blood of Jesus Christ perfects the bride. The blood of Jesus Christ perfects the bride. So yung perfect may S, perfects the bride. So maikli lang itong quote na to. Paragraph 184 lang. Basahin nyo na lang ang kabuuan. The blood of Jesus Christ perfects the bride. So gusto kasing mabasa nyo din mismo. The blood of Jesus Christ perfects the bride. The blood of Jesus Christ. Yeah, lalabas sa dapat yan. The blood of Jesus Christ. T.S. Termerian. T.S. Bakit hindi? Yung Christ mo walang I. Lagyan mo ng I. Yan. Paragraph 184. Last mo. Yeah. You say the church
has to go through the persecution for the perfection of it. The blood of Jesus Christ perfects the bride. Can you say amen to that? Bakit kinakailangang dumaan ang mga mananampalataya sa pag-uusig, sa mga trials and sufferings? Bakit kinakailangan nating pagdaanan ng maraming bagay, lalong-lalo sa pangalawang bahagi ng perfection, yung tinatawag na sanctification, mga kapatid, sapagkat nais ng Diyos sa tayo ay dalhin sa kasakdalan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Okay, last stage tayo. At tatawagin natin tong glorification. Ang pangatlong bahagi ay glorification. Pagpuputong, pagpaparangal, pagpapakilala bilang hari ng mga hari ang ating Panginoon, pagpapakilala kung sino tayo. Pag sinabi pong glorification, pagpapakilala, pagpuputong. Kapag ang isang hari, ipapakilala ng hari, ang tawag dyan, glorification. Pag sinutan ka ng robe bilang hari, ang tawag dyan, glorification. Kaya ang ating Panginoon, kung maalala nyo sa Mount Transfiguration, di ba? Nagkaroon ng tinatawag na glorification noon. Nagkaroon ng pagpapalit at nagkaroon ng pagbabagong anyo ang ating Panginoon. I-type mo itong keyword natin, these celestial bodies will take on glorification. Yung this, T-H-E-S-E, past tense. These celestial bodies will take on. Yeah. Paragraph 9, sabi dito ng prophet, someday he will rise in that corporal body. And when he returns back, the celestial bodies will take on glorification. Amen. So ano meron sa glorification, mga kapatid? Then, we will be like Him. Ano meron sa glorification? Kung ano ang katawan na meron si Kristo, ano meron kapangyarihan si Kristo, kung saan siya naroon, andun tayo, kung ano siya, ganon tayo. Amen. Parte yan ng eternal na layunin ng Diyos sa pagpili pa lang niya. Sa pagsasakatuparan niya ng mga bagay na kanyang nilayon, ang pinakalundo, hallelujah, ng layuning ito ay para tayo ay maging kagaya niya. Amen. Kaya anumang mga tiisin na pwede nating pagdaanan sa mundong ito, pagtiisan natin. Minabuti ng Diyos na meron siyang makasama, mga kapatid. Ginusto niyang makasama kayo. Kaya alam ko na ang nobya ni Kristo ay gugustuhin din na makasama siya. Kayo po ang nakakaalam niyan at tayo ang nakakaalam niyan. Sabi niyan, these celestial bodies will take on glorification. Then we will be like Him. And we will live forever in that body. Amen. Tayo ay mabubuhay, magpawalang hanggan sa ganong uri ng katawan. What does anything else matter? Meron pa bang mas mahalaga? See? Meron pa bang mas mahalaga? Sa nilayon ng Diyos para sa atin, mga kapatid, nagtatanong ang propeta, meron pa bang mas mahalaga sa bagay na ito ngayon na naiintindihan natin? It's already settled. Just anchor right there. Tapos kumanta ang prophet, my hope, tas mo Sir Meran, bahagi na awit eh, my hopes is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. When all around my soul gives way, He is then all my hope and stay. Christ was the one who made it possible. Not my church or not my denomination, not my friends, but Christ. Kaya yung binasa natin sa JNV kanina, sa verse 11 ng chapter 3, yung eternal purpose ng Diyos, He achieved it through Jesus Christ our Lord. Naging posible yung eternal na layunin ng Diyos na meron siyang makakasama na kagaya niya.
mga taong banal, mga taong sakdal, hallelujah, mga taong matuwid, na naging matuwid, hindi dahil sa simbahan, hindi sa house of God, hindi dahil sa mga pastor, kundi dahil kay Kristo. Last quote, mga kapatid, i-type mo, Sir Meran, into glorification. Into glorification. Yung into, magkadugsong, into glorification. Yeah. Paragraph 205. Sabi dito, be sincere now. So ito'y climax ng pangaral ng prophet sa paksang perseverance. Ibig sabihin, magtiis tayo. Sabi ng prophet, be sincere now. You don't have to come up here around altar. Patapos sa kanyang sermon, sa kanyang pangaral. Jesus said, he that heareth my words and believe it on him that sent me has eternal life. That settles it. You either believe or don't. If you believe that with all your heart, you pass from death to life. Now you are in growing position. So meron talagang tinatawag na growing position or tinatawag nating process of growing, mga kapatid. Kapag sumampalataya ka, naranasan mong born again experience, then dadaan ka sinatawag na prosesyon ng paglago. At hindi madali yung prosesyon na yan, mga kapatid. Dahil sa prosesyon na yan, merong sakripisyo. Tama ba? Ang tawag ng prophet dyan ay tinawag din yan, growing procession. Sa mga taong tumanggap sa Panginoon, sumampalataya, nabautismuhan sa tubig, na justified, dadaan sila sa sanctification. Pero sabi diyan, you are in the right field now. You can keep raising up. Patuloy ka lang, perseverance. Patuloy kang aangat, patuloy kang lalago from justification to sanctification to the baptism of the Holy Ghost. Perseverance. Ano ibig sabihin ng perseverance? Huwag kang titigil. Amen. Kaya ang nobya ni Kristo na parte ng eternal layunin ng Diyos, makikita mong nagpapatuloy yan. Sa hirap at sa ginhawa, no matter what. Ilang beses mang nadapa, ilang beses mang nagkamali, makikita mo yan na nagpapatuloy sa paglilingkod. Amen. Hallelujah. Just praising on. Pagprosesyon ka lang. Gaano man kalayo pa ang lalakarin mo, magpatuloy ka lang sa paglakad, sa pananampalataya. Naranasan mo na ang justification, nararanasan mo ang sanctification. Sabi ni Pastor Nestor doon sa camp ng youth, nang siya ay mag-exhort habang nagbo-bonfire. Bonfire. Literal na may apoy sa gitna ng mga kabataan. Anong sabi ni Pastor Nestor? Ang daming young people nandoon. More or less 700 young people. Ano yung malakas, ano yung matapang niyang sinabi? Sa inyo na mga young people nandito ngayon, 85% sa inyo hindi pa baptized ng Holy Ghost. Narinig niyo ba yon, mga young people? My goodness. Pero yun ang totoo. At tinalakay ni Pastor Nestor yung journey ng isang Kristiyano. Inalintulad niya sa paglalakbay ng Israel na mula sa Ehipto, tumawid sa dagat na pula, hanggang sa napunta sa disyerto, sa wilderness, napunta sa Sinai, di ba? Napunta sa ibang mga lugar, at sabi ni Pastor Nestor, nasaan na kayo? Mga young people, mga kapatid kong mga matanda, nasaan na tayo sa lakbaying ito? Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa kasalan din. Tama ba yung kasabihan? Pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din, ang tuloy. Amen. Anong hinihintay natin sa mga huling araw na ito? Ang kasalan. Kaya kung babasahin natin yung Ephesians chapter 3 verse 11 sa GNB ulit, mga kapatid. Mamaya, basahin mo natin, Sir Meran, tapusin natin. Sabi diyan, you can keep raising up, patuloy kang aangat mula sa justification, tungo sa sanctification, tungo sa bautismo ng Espiritu Santo, then,
Ano kasi kasunod ng bautismo ng Espiritu Santo? Doon sa quote na binasa natin, justification kay Luther, sanctification kay Wesley, then baptism of the Holy Ghost, then rapture. Kaya ano meron sa rapture? Glorification. Pagbabago ng katawan. Mula sa katawang may kasiraan, patungo sa katawang walang kasiraan. After the baptism of the Holy Ghost, kapag lahat ng mga nobya ni Kristo ay umabot na sa tamang kalagayan, then patungo na tayo sa glorification. For no man could raise his hand. Walang sino mang makakapagtaas ng kanyang kamay, maliban ng Ama ang tumawag sa kanya. Anong tawag ulit dyan natin, mga kapatid? Election. Predestination. For no man could raise his hand except my Father called him. And all that the Father has given me will come. Tas mo, in those who He foreknew, He has called. And those who He has called, He has justified. In those who He justified, He has glorified. I'm quoting Scripture, His Word, that is right. Amen. Basahin ulit natin yung ating main text, Sir Mary Ann. Ephesians chapter 3, verse 11. NJNV. Yeah. God did this according to His eternal purpose, which He achieved through Christ Jesus our Lord. Verse 12. In union with Christ, sa pakikipag-isa kay Kristo, at sa ating pananampalataya sa Kanya, meron tayong katapangan na pumasok sa presensya ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan, hallelujah, ni Kristo, at nagpakikipag-isa natin sa Kanya, at sa pananampalataya natin sa Kanya, meron tayong katapangan, at meron tayong buong kumpiyansa na papasok sa presensya ng Diyos sa araw ng kasalan. Amen. God bless you, my beloved brothers and sisters. I hope nakatulong sa inyo. So, more on Bible study ito. Gusto ko mang mangaral, pero dinadala tayo ng Panginoon sa Bible study. Balikan nyo na lang, i-review nyo na lang. At kung hindi man naintindihan ng ilang mga quotes dahil English, sabi ko nga, pwede nyo maging assignment ito. Huwag magtatapos ang inyong pakikinig sa dakong ito, sa mga nanay nandito, like Sister Virgie. Kung meron mang mga hindi nakakaintindi ng English, Mylene, kung sino pa man, meron tayong the table, meron kayong cellphone, kakabrosyo ng Facebook, ang buksan nyo yung the table. May Tagalog dyan, patulong kayo sa mga anak ninyo, at sana nga yung mga anak ninyo nagbabasa din. Para yung mga nanay natin, at yung mga nanay naman, at tatay na may alam, tulungan din natin yung mga anak natin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. So, recap tayo. Ano yung topic natin? The stages of the eternal purpose. And what is the eternal purpose of God? Ang magkaroon ng pamilya. Amen. Ang magkaroon ng nobya at pamilya. At sa pamilyang binubuo ng Diyos, sa Kanyang magiging reyna, makakasama sa walang hanggan, na mabubuhay na kagaya niya, na mabubuhay sa Kanyang harapan sa pag-ibig, padadaanin at pinadaan ng Diyos sa tatlong bahagi. Kaya ka naging nobya, kaya ka naging parte at magiging parte, dahil siya ang pumili. Hindi ikaw. Kaya wala tayong dapat sisihin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin unfair ang Diyos. Siya ang nagpasya ng lahat. At kung ikaw ay pinili ng Diyos, anuman ang estado mo ngayon, anuman ang kondisyon mo ngayon, sa Kanyang eternal lalayunin, sakdal ka. Wala kang kapintasan. Pumili ang Diyos ng simbahan na walang kulubot, walang dungis, walang mantsa, na nilinis sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ibinabad, sabi pa ng prophet, sa Clorox ng dugo ni Kristo. Kaya anumang mantsa na meron tayo, naalis, nawala, naging malinis,
dahil sa dugo na ipinambayad ng Diyos sa atin. At pangatlo, dadalhin tayo ng Panginoon sa pinakamataas na antas ng kalagayan. Kagaya niya. Magkakaroon ng katawan na kagaya niya. Kaluwalhatian na kagaya niya. Kapangyarihan na kagaya niya. At mabubuhay na kasama siya magpawalang hanggan. Amen. Nais niyo ba yun, mga mahal kong kapatid? Well, i-quote natin yung sinabi ni Pablo. Hindi ito sa kanya na may ibig. Hindi ito sa kanya na tumatakbo o may ibig. Kundi ito sa Diyos na nagpasya sa pasimula. Tayo manalangin saglit, mga kapatid. Yukod niyo ang inyong mga ulo. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at dakila. Maraming salamat sa mga salita mo na muli naming tinunghayan sa gabing ito. Panginoong Diyos, kagaya ng sinabi ng propeta, kami ay tutungo sa isang napakahalagang paksa sa pag-aaral na ito, na nakita na namin ng malinaw ang mga bagay na nilayon mo, even for Lord, nagawang sabihin ni Pablo, na ang hiwagang ito ay inihayag sa kanya, ipinagkatiwala mo sa kanya, O Diyos, at ngayon ay ipinapaabot niya sa mga mananampalataya, na kung paanong ito ay na-reveal kay Paul, na-reveal sa propeta sa aming panahon, ay gayon ito ipinapahayag mo sa amin sa mga huling araw na ito, na makita namin ng malinaw ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa amin. Dakilang Diyos, alam ko marami pa kaming dapat maunawaan at maintindihan. Iba-iba po ang sukat ng aming kalagayan. May mga young people, may mga adults, may mga matanda na sa edad, bumilang na ng maraming mga taon sa paglilingkod at mayroon din namang mga nasa pagpapasimula pa lamang. At iba-iba po ang aming kakayahan o kapasidad sa pagtanggap ng iyong salita. Pero hindi kami nakarely, Panginoong Diyos, sa kung anong aming makakaya, kung anong aming maunawaan sa aming sarili, kundi kami ay nakarely lamang, Lord, naka-anchor sa ginawa mo sa bawat isa amin. Baguhan man o matagal na, malago man o hindi pa, iisa lamang ang aming magiging antas at magiging pangkat. Hallelujah. At ito'y pangkat na pinili mo. At sana nga ho, Panginoong Diyos, kung paano nabasa namin ang mensahe ng propetang sinugo mo, na merong unang pangkat ng mga tao na pinili mo, na ang mga taong ito, bagamat nabuhay sa ibabaw ng lupa, na maraming pagkukulang at pagkakamali at pagkakasala, pero sa aklat na naroon sa iyong harapan, ang mga bagay na ito na kanilang nagawa ay hindi masusumpungan, sapagkat ang naroon ay tanging pangalan lamang nila, na iakda na, na isulat na, bago pa itatag ang sanglibutan, nang makikita, Panginoong Diyos, ay ang ginawa mo sa kanilang buhay. Lord, maraming salamat. Aming tong inaasahan sa pagpapahagi ng iyong salita. Nais naming angkinin, Lord, by faith, na kami ay kasama sa unang pangkat. Nawa ang lahat ng mga kapatid na nandito, lahat ng mga mananampalataya sa dakong ito o sa imamang mga dako, Lord, isa sa naging mapalad na nakasama sa unang pangkat ng mga taong pinili mo bago pa itatag ang sanglibutan. Mangyari lamang, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban. Patuloy kaming umaasa na iyong pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Nakagaya din po ng aming napakinggan sa gabing ito. Hindi namin maaring hindi maranasan ang pag-ibig mo araw-araw sa aming mga buhay. Ito ang dahilan kung bakit kami nakakapagpatuloy, dakilang Diyos, sapagkat iniibig mo ang bawat isa amin. Pinili mo ang bawat isa amin. Hallelujah. Itinalaga mo, Panginoong Diyos, na magtagumpay at makapagpatuloy hanggang dulo. Hindi namin ito ginusto sa aming mga sarili. Ikaw po, O Diyos, ang pumili sa bawat isa amin at naglagay sa amin sa takbuhing ito, Panginoon. Kaya kung kami man ay nasusumpungan sa mga pagkukulang at panghihina, nariyan ka, nagbibigay sa amin ng kalakasan upang makapagpatuloy. Kung kami man ay matisod o madapa, Panginoong Diyos, nariyan ka upang kami ibangon at tulungan at akayin muli sa pagtakbo sa pananampalataya hanggang sa maabot namin ang nais mong ipaabot sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga salita mo sa gabing ito. Pagpalain mong bawat isa at hayaan ang mga salitang ito, Lord, na aming nabasa, na aming pinag-aralan, na aming napakinggan ay tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpahayag nito sa amin. At matatapos man ang gawain sa gabing ito, alam namin na ikaw ay patuloy na mangungusap
at magpapahayag sa amin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng aming mga kakulangan. Ikaw nawang patuloy na magpuno sa mga kapatid na may pangangailangan, Panginoon. Hindi man namin maisambitla sa oras na ito, kayo po ang nakakaalam, dakilang Diyos. Ikaw po ang Diyos na tumutugon sa aming mga pangangailangan, both in physical, Lord, in financial, Lord, at higit sa lahat sa spiritual na kalagayan ng aming mga buhay. Ano man po ang nakikita mong pangangailangan ng bawat isa, maging mabiyaya ka nawa, Panginoong Diyos, sa gabing ito at katagpuin ang mga pangangailangan. Kahit man po mga kapatid namin, hindi namin nakapiling sa gabing ito. Maraming salamat po. At yung mga announcement na naipahayag kanina, mga gawain na paparating, Panginoong Diyos, sa'yo namin itinataas at lubos na pinagkakatiwala. Dalangin po namin ang lahat ng ito at sa mo, kalakip na pagbabalik ng pasalamat, papuri, pagluwalhati sa'yo lamang at sa'yo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.